Ito po ang pag-uusapan natin ngayon, mga kaistorya. Ngiting tagumpay si Presidente. Akala kasi nila ay kaya nilang paluhurin si PBBM. Well, dun sila nagkamali. Walang kadala-dala, mga kaistorya Noon pa nila gustong paluhurin si Presidente. Naku, mga atat na makaupo no, sa pwesto, mga kaistorya. Hindi na lang daanin sa magandang proseso, di po ba mga kaistorya? Tungkol po dyan, iikot ang usapan natin. Pakishare po at pakilike mga kaistorya. At sa mga bagong viewers po natin, kung gusto ninyo ang ganitong klase ng content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Idagdag ko na rin po na balita, ang tumakas at nagtatago na si Arnie Teves, mga kaistorya, ay binalita po na hinuli na umano ng mga autoridad. Okay? Tanggalin ko na po ito at magpakita na po ako sa inyo ng atin pong mga references. Base po dito sa illustration po ni GMA News, palakihin ko muna ha. Marcos, di magbibitiw sa pwesto. Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. Malaki ang problema ng Pilipinas At isa pa sa problema, ngayon mga kaistorya ng bansa natin, yung mga gustong magpatalsik kay PBBM. Pag pinatalsik mo ang presidente, bagsak na naman ang bansang Pilipinas. Damay-damay yan mula po sa mga functions ng different agencies of the government hanggang sa mga ekonomiya. Bagsak po yan mga kaistorya. Pati itong mga foreign investors na nasa Pilipinas, posibleng magsilayasan po yan at bigla na namang babagsak din ang tiwala po ng mga global investors sa Pilipinas. Alam nila yun mga kaistorya. Kaya lang kasi sa ambisyon po na makaposisyon, ano? Teka lang. Ang ugali ng presidente ay hindi tinatakbuhan ang problema. Sandamakmak ang problema ng Pilipinas. Hindi yan tatakasan ni Presidente BBM. Nandyan na siya sa pwesto? Luluhod pa ba siya sa mga kalaban? Nandyan na siya sa pinakamataas na posisyon sa politika sa Pilipinas? Yuyukod pa ba siya sa kalaban? Ibababa pa ba niya yung level niya, mga kaistorya? Kung kayo kay Presidente, gagawin ba ninyo ang gusto nitong mga kalaban ni Presidente BBM? Sige nga, napapatawa na lang ako sa kanila mga kaistorya Ang sabi dito sa caption ni GMA News, binaliwala ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang hirit ng kanyang mga kritiko na siya ang dapat magbitiw matapos niyang hingin ang pagbibitiw ng mga miyembro ng kanyang gabinete at pinuno ng ilang ahensya. O pinuno ng ilang ahensya. Sige nga, sinong makikinabang dyan? Sinong poposisyon pag nagbitiw sa pwesto si PBBM? Sige nga, magbulahan nga ay iwan. Ang sabi, I will resign. Bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema. Pahayag ni Marcos sa mga mamamahayag nitong Martes. At kaugnay na balita, ito po yan mga kaistorya, base po sa balita ni Abante TNT. PBBM, tumangging mag-resign. Wala sa ugali ko ang tatakbuhan ang problema. Swerte nyo naman, di ba? Kung bumitiw sa pwesto si PBBM, di po ba? Maring tinanggihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panawagan ng kanyang mga kritiko na alam naman natin kung sino-sino yung mga kritiko na yan, kung na kaninong partido, di po ba? Na magbitiw siya sa pwesto. Ito ay matapos niyang hilingin ang courteous resignation ng mga miyembro ng kanyang gabinete noong nakaraang linggo. Isa nga dito sa mga mapait mga kaistorya ay si Attorney Vic Rodriguez na binakbakan naman ni Executive Secretary Lucas Bersamin. Mabuti nga, binigyan pa siya ng pagkakataong mag-resign, hindi siya tinanggal no? Sa kabila ng ginawa po niya, di ba mga kaistorya? Alam naman natin yung issue kung bakit po siya mga kaistorya nawala sa posisyon. At pagkaraan nga ng ilang araw, ayun na, nakita na natin, anti-PBBM pala. Ayun na, kakampi na po ng mga kalaban ni PBBM.
sa politika. Ay di ba, totoo naman. Bakit ko gagawin yun? Wala sa ugali ko ang tinatakbuhan ang problema ni Marcos sa mga miyembro ng Philippine Media Delegation sa Kuala Lumpur, Malaysia. Una nang sinabi ni Marcos na bahagi ng recalibration o muling pagsasayos ng kanyang administrasyon ang panawagan nitong courtesy resignation sa cabinet members kasunod ng katatapos lang na midterm election. Nakabalik na po si PBBM dito sa Pilipinas. At ito pa ha, yung banat nung kabila, mga kaistorya, na naglatag ng several conditions, no, mga kaistorya. Ang unang-una na nga doon mga kaistorya ay yung ibalik daw muna si former President Rodrigo Duterte dito sa Pilipinas. Inari kasi nila, tinanggap nila na exclusively ay sa kanila lamang ino-offer ni PBBM yung reconciliation. Nagkakamali sila eh. Ang sabi sa illustration ng balita ni GMA News, Marcos says reconciliation shouldn't have conditions. Bakit? Aba, yung pakikipagbati ka, yung pagkakasundo ay dapat walang rekonsilasyon o walang mga kondisyones. Bakit? President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. on Tuesday underscored that there should be no conditions in reconciliations. Ay bakit nga? Tingnan ninyo ang sabi ni PBB, mapapansin nyo. No, no, no. No, 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 no. Oh, talagang inulit-ulit ang tigas ni PBBM, ano? That's how. Oh, that's not how reconciliation works. You don't put conditions to reconcile, Marcos told the Philippine Media Delegation. Ay bakit? Bakit nasabi ni PBBM na no, 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 no? Inulit-ulit, no? Ang tigas talaga, no? When you want, if you're sincere, you want to reconcile. Let's sit in front of ano ba talaga ang problema? Paano nangyari ito? Tanggalin natin ang problema. Tama. Tama. Kung gusto ng pagkakaisa at makikipagkasundo, bakit ka magbibigay ng kondisyon? Yung pakikipagbati na ganon, mga kaistorya, abay, kaplastikan, may kondisyon pala eh. Kung may kondisyon ka, ay hindi totoo na nakikipagkasundo ka. May reserbasyon ka eh. Ganon yun, mga kaistorya. Di po ba? Kaya tama ang sinasabi po ni Presidente BBM. Ito na. Ito po ay ang pagkakahuli po kay sinasabing Arnie Teves. Abay, nakayakap-yakap pa siya. Kung hindi ako nagkakamali, ang niyayakap niya na yun ay ang kanyang anak. Correct me if I'm wrong, mga kaistoryano. Ayan, no? Oh, ay nadampot na raw ho ng autoridad doon sa Timor-Leste. Kung hindi po ako nagkakamali, ano? At inilabas na nga ng several media outlets ang video clip na yan. At ito pa, kaugnay po sa balita na yan, sabi ni Daily Tribune, Teves arrested in Timor-Leste. Just in. Expelled Negros Oriental Representative Arnolfo Teves Jr. was apprehended in Timor-Leste earlier today at around 8 p.m. local time by immigration authorities, according to his son, Axel Teves. So, totoo nga, mga kaistorya. In a social media post, Axel claimed his father was forcefully arrested without legal documents or an arrest warrant. Teves is accused of being the mastermind behind the assassination of his political rival, former Negros Oriental Governor Ruel Digamo, and 8 others in March 2023. Ganun ba? Nakapag-cover din ako nung panahon yan doon sa DOJ sa interview ng media kaya DOJ Secretary Boying Rimulya. Ang sabi rito, he was expelled from the House of Representatives in August, so on and so forth. Ito pa. Dagdag na balita naman, ito naman po mga kaistorya ay tungkol kay Harry Roque. Ang sabi rito, dahil di ba ipinapakansila ang kanyang nilalakan ng DOJ, kung di ako nagkakamali, ipinapakansila ang kanyang passport. Ang sabi, meron manong 2 o 3 passport itong si Harry Roque. Aba, ang sabi naman dito sa balita ni 1PH, ipinakita ni Attorney Roque ang kanyang dating passport na may butas bilang patunay na kansilado na ito matapos maubos ang mga pahina. Giit ni Roque, super fake news ang lumalabas na issue ukol sa umano'y
peking passport niya at dapat sana ay nagsagawa ng verifikasyon sa DFA. Aniya, ang kanyang kasalukuyang passport ay nasa Dutch authorities na simula pa noong March 19 para sa kanyang asylum application. Dito nga mga kaistorya ay kanya pong ipinakita yung passport niya. Ipinakita at may butas pa na punch hole. Naalala ko tuloy mga kaistorya yung punch hole investigation ni Senator Batilio La Rosa na wala namang kinahantungan na sinasabing, abay, legit yan! Authenticated yan! Kasi may butas na punch hole. Ay, naka po naman, wala namang nangyari. At luma na ika. Yung papel. Abay, nako po, oo, ang bababaw ng mga basihan. Naalala ko lang, ako'y natatawa. Sabi nito, sa balita ng GMA News, the Office of Attorney Harry Roque released a statement on Tuesday, May 27, 2025, concerning his alleged possession of multiple passports. Attorney Roque stated that his passport is currently with Dutch authorities as part of his application for asylum in Netherlands. Ayun nga yun mga kaistorya. Ang sabi, for the record, I am currently using one regular passport because the other regular one still has no more blank pages. Yeah? Ganun ba? O sige na nga. Sige. O, di tuloy tayo sa isa pang balita. Ito naman po mga kaistorya ay si Guo Huaping. Si Mayor Alice Guo dati ng Bamban Tarlac na ngayon mga kaistorya ay nakakulong. Ang tunay umano nitong pangalan ay Huaping. Pag pinabilis mo yung pronunciation. Guo Huaping. Huaping. Ang sabi ni Roque ay siya ay pinopolitical persecute. Kung ganun, pareho silang na-involve mga stress investigation tungkol sa Pogo at doon lumantad umano yung sinasabing qualified o pinagmula ng kaso sa kanila na qualified human trafficking. Di ba? Dahil sa Pogo yun mga kaistorya. Qualified human trafficking, kung hindi ako nagkakamali, is non-bailable po yan mga kaistorya. Ito ay latest na balita ito dahil yan mga kaistorya ay ang pagdinig sa Regional Trial Court ng Pasig, kung hindi ako nagkakamali. Mga kaistorya. Di ibig sabihin ba pinopolitical persecute din si Guo Huaping at si Cassandra Leong at yung 48 iba pa na kinasuhan din mga kaistorya. Hindi ba? Parang hindi naman yata reasonable. Ano pong masasabi ninyo mga kaistorya? Dagdag pang balita. Ito pa po mga kaistorya. Sabi ni Radyo Pilipinas, panawagang pagkakaisa ni PBBM, buhay na buhay sa Kamara sa gitna ng nabuong super majority. Abay, bakit ganun? 285 daw po ng mga mababatas nabubuo ng super majority sa Kamara. At nagpahayag ng pagsuporta na mananatiling House Speaker sa 28th Congress si Representative Martin Romualdez. Kaya nga ang balitang ito, iyakin dyan na naman yung kabilang kapapaitan. Basahin nga natin ito. Itong online news article ni Radyo Pilipinas. Basahin natin ha, Tagalog na Tagalog. Isang patunay na epektibo po ang panawagan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang 285 na mga mambabatas na bumubuo ngayon ng supermajority sa Kamara at nagpahayag ng pagsuporta na mananatiling House Speaker sa 20th Congress Representative o si latest Representative Martin Romualdez. Ayon kay Deputy Speaker J.J. Suarez ng Quezon, hindi lang ito basta bilang kundi pagpapakita ng tiwala at kumpiyansa sa pamumuno ni Romualdez. Hanggang nitong Lunes aniya, sa 285 na mambabatas na sumusuporta sa House Speaker, nasa 279 na ang lumagda sa Manifesto of Support. Ay sigurado na yan kung ganun mga kaistorya, no? Kabilang sa bumubuo ng supermajority ang Liberal Party. Aba, kumampi na. Lakas Christian Muslim Democrats, Nationalista Party, National Unity Party, Nationalist People's Coalition, and Partido Federal ng Pilipinas at Party List Coalition Foundation Incorporated. Ganun ba? President Marcos called for unity. Speaker Romualdez delivered it, and he delivered it not through words but through
work. Hindi natin maikakaila ng 19th Congress ang isa sa pinakaproduktibong kongreso sa kasaysayan at lahat ng iyan ay dahil may leader tayong responsable at maaasahan, sabi ni Suarez. Tinukoy na niya na ngayong 19th Congress, ilalim ng liderato ni Romualdez, nakamit ng Kamara ang legislative milestone na matapos ang halos lahat ng panukalang batas sa nakabilang sa Common Legislative Agenda at Legislative Executive Development Advisory Council Priority Bills. Aba ay ang galing pag nagkakaisa talaga, ganyan ang nagagawa. Mula rin aniya, Hulyo 2022 hanggang Mayo 2025, nakapagproseso ang Kamara ng 14 na panukalang batas kada session. Aba ay ang dami. At nakapag-aproba ng higit 230 batas. Isang damakmak This is what happens when leadership is founded on results. It draws people in not out of pressure but out of conviction. Tahimik lang si Speaker Romualdez pero well-oiled machine ang kongresong pinapatakbo niya. Kapag literal kasing makina, makina ng sasakyan. Ang tatag kasi ng makina at lakas ng buhay niyan at efficiency ng takbo niyan ay nasa engine oil. Kaya dun siya itinulad Lahat ng kulay, kasama basta naniniwala sa pagkakaisa. Magaling din siyang consensus builder. Kaya hindi katakataka na marami ang sumusuporta sa kanya, dagdag ni Suarez. Ganun, galing lahat ng so on and so forth. Kaya naman kumpiyansa si Suarez na mapapanatili ng Kamara ganitong momentum sa 20th Congress. Ay sarap naman basahin ng balita na are. Oo. Paki-share po at paki-like. Yan ang mga balita, impormasyon, komentaryo, koro-koro, kritisismo na maibabahagi ko po sa inyo ngayon. Paki-share po mga ka-istorya at paki-like, at sa mga bagong viewers natin, kung nagustuhan po ninyo ang ating content, ay maaari po kayong mag-subscribe. Shout out po sa mga sulit ka-istorya natin sa buong mundo. Mabuhay kayong lahat. At nagpapasalamat tayo higit kanino man sa atin pong Panginoon. Muli ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito, ang bansang Pilipinas. Napapansin niyo ba yung likod ko? Yung background ko, maraming kalmot-kalmot ng pusa ko yan. Yung mga pusa namin, mga aso namin ay mahal namin, katabi sa higaan. Pati ba naman sa aking maliit na studio, nakakarating, umaakyat pa dito sa aking office chair, mga ka-istorya, itong swivel chair na ito, para lamang po kalmut-kalmutin at sira-sirain po yung nasa likod ko na yan at nasa gilid ko na ito. Naku, hindi man nila alam kung gaano kamahal itong acoustic foam na ito. Kaya po may acoustic foam kasi mga ka-istorya, ang nagagawa po nitong tulong sa voice quality, audio quality ng aking mga vlogs, tinatanggal niya yung effect na parang kulob o kaya naman ay nag-e-echo yung mga boses. Hindi ba nila alam kung gaano kamahal isinira-sira ng mga aso at pusa ko. Yan po ang i-repair ko na sinasabi ko dito sa studio ko, mga ka-istorya. So bukas po ulit. Maraming salamat po.